ang context ng pag-uusapan natin ngayong umaga. What's interesting, Psalm 34, Okay, wag ka Ate Lou. wag muna kapatid, mamaya na lang. Okay, what's interesting, Psalm 34, ang nagsulat po nito, si David mismo. David wrote this chapter in response to what happened to him in 1 Samuel 21. So, sinulat niya po itong Psalm 34 na ito dahil doon sa mga pangyayari sa kanya, doon sa 1 Samuel. So, ang gagawin natin, talon-talon tayo, ano po? Psalm 34, tapos 1 Samuel. Okay? Para mas maintindihan natin. Pero bago po tayo dumako doon, konting recap lang. Sino nga ba si David? Di ba? Minsan, ang alam lang natin sa tungkol kay David. Si David, tinalo si Goliath. Di ba? Wala tayong ibang alam tungkol kay David. Lalo na ng mga bata tayo. Kasi nga, ito lang yung napapakinggan natin tungkol kay David. Okay, pero sino nga ba si David? David, during his early age, siya po ay isang shepherd or pastol. Pag sinabing pastol, meron ka mga alagang tupa. Ikaw yung leader ng pack. Okay? And ano ba? Si David po, siya po ay bunso sa 8 magkakapatid. So, siya yung pinaka-unpopular. Bakit? Kasi yung mga kuya niya, yung mga older brother niya, ang mga warrior po, yung mga talaga mga kawal. Ano po? So sila, talaga mga sikat sila. Sige, may imagine ko siguro mga matipuno kasi yung mga kapatid niyang lalaki. So, kaya hindi masyadong pansinin itong si David kasi nga pinatigyo, di ba? Pangpatin, di ba? Tapos, sigurado ako, minsan amoy tupa itong lalaki na ito. Ano po? Until one time, may prophet na nag-prophesy sa kanya. Sabi, ikaw ang susunod na magiging anointed king. So, yun, nasusundan niyo po. Okay, gising ka. Okay. Tuloy, when that happened, something started to change. Meron pong isang malaking army, malalakas na mga kawal, skilled, ang gustong lumaban dito sa mga Israelite. Malaking army, ano ba ang tawag sa kanila? Army of God. At meron silang pambatong warrior, malaki, higante, kilala natin. Starts with letter G. Godzilla. Hindi, Goliath. Ano ba? And of course, we know the story. Alam natin yung story na yan. Naghahamon tong si Goliath, di ba? Dahil si Goliath sobrang laki. Walang gustong lumaban sa kanya. Takot na takot yung mga Israelites. Wala, nanginginig eh. Nangangatog yung tuhod eh. But there's this young kid, paslit, bata, binatilyo. Ano po, na gustong lumaban dito sa higante na ito. So to make the long story short, tinalo po ni David si Goliath. Ano, di ba, pinugutan nga, di ba? Pinakain sa mga kawan. And from that time on, David's name became popular. So nag-trending itong si David. Viral siya eh. Talaga po parang instant celebrity itong si David. Ano po? Siya ngayon ang pinakamakisig at pinakamalakas na warrior ni King Saul. Okay? Siya ngayon yung pinakamalakas na warrior din. Ano po? So sa sobrang popular ni David, sobrang sikat niya, nagkaroon lahat kung kahit saan siya magpunta, kinakatakutan po siya. At ito matindi, yung mga babae ay matindi. Ginawan pa talaga siya ng chant. Talagang parang siya nagkaroon ng cheerleading squad. Give me a D! Parang gano'n. Ito yung cheer nila. 1 Samuel 18 verse 7. Sabi dyan, so the woman sang as they danced and said, Saul has slain his thousands, and David his 10,000. So ulit-ulit, yun yung pinaka-chant nila. Saul has slain his thousands, and David his 10,000. So ulit-ulit yun, naging sikat po itong cheer na ito. Naging sikat itong chant na ito. At umabot sa punto, malupit ito, kinakanta na din ito ng mga kalaban. Sinachant na rin ito ng mga kalaban. Alam nila, aware sila dito sa chant na ito. Ganun po siya kasikat. Talagang nag-viral siya. Trending, kumbaga. Things were starting to look better. Ano po? Things were looking up. At ang pati dito, hindi na siya basta warrior ng hari. Kumbaga parang gabinete ng hari. Nandun siya sa inner circle ng hari. Kumbaga parang siyang undersecretary. Ganon katindi. Ikaw na si David, di ba?
Ito pa, hindi pa tapos. Yung anak niyang babae, binigay ni King Saul kay David yung anak niyang babae para mapangasawa ni David. O diba? Saan ka makakita na yung hari, yun pa yung nagko-connect sa'yo, diba? Blind date. At sabi pa nito, hindi lang po yan. Yung anak na lalaki naman ng hari, best friend sila ni David. Sanggang dikit ganyan Ganyan sila. So, sabi ni Jonathan, dito kay David, ako ang susunod na magiging hari, ako ang next in line. Pero hindi ako. Ikaw ang magiging hari. So, things were looking good. Sobrang ganda ng takbo ng buhay ni David. Talagang umaayon po kay David ang lahat. Career, power, love life, fame, lahat na. Sigurado po ako during those times, napapupuntong hininga siya, napapasabi siya, God is good. Napakabuti ng Diyos. Diba? This is life. Diba? Bakit? Na kay David na po lahat. Ang ganda ng sitwasyon. Ang daming nangyayari sa kanya. But things were looking good until something happened. Ito po ang nangyari. Dumaan ang mga panahon. Nagkaroon ng matinding inggit si King Saul kay David. Maybe. Okay. Kasi siguro, mas sikat na tong si David kaysa kay King Saul. Di ba nga yung, kung makikita niyo yung parang chan, parang may halong pagmamak kay King Saul, di ba? Saul has slain his thousands and David his 10,000. Parang ganon. Parang sinasabi dito sa chant na ito na si David mas malakas kaysa kay Saul. Mas magaling si David kaysa kay Saul. So siguro, nainggit na tong si King Saul kay David. Nakukuha niya yung atensyon ng madla. Nakukuha niya yung pulso ng mga constituents. Kasi nga next in line Pasok po. Okay. So, balik po tayo. Nainggit itong si King Saul. At umabot pa sa punto na gusto na niyang ipapatay si David. Ayan. Papasukin mo muna. Pasok mo na kayo, pasok na po kayo. Punto. Di ba? So, during those times na gusto niya nang ipapatay si David, manugang niya na po si David. Asawa na ni David yung anak niya na si Micah. Mikal. Mali. Okay. Asawa na niya yung anak ni King Saul. So, manugang niya. Imagine, manugang mo. Tapos, best friend ng anak mo. Ipapapatay mo. Ganon katindi. Ganon na po kalala yung galit nitong si David. Si King Saul. Ano po? So, kinausap siya ng asawa niya. Sabi niya, umalis ka na dito. Galit si Dad. Si Shal. Ano po? Kinausap na din siya ng best friend niya. Sabi niya, galit si Dad umalis ka na. Leave the house. Parang si Shal. Kasi nga, rich kid sila kasi hari nga, di ba? Grabe, ano po? The person who was well known, siya ang pinakasikat sa Israel. Ngayon, he became the most wanted person in Israel. Siya ngayon ang most wanted person in Israel. Diba? Reward, 1,000 sheep. So, ang ginawa po ni David, nagtago siya talaga. Naghanap siya ng matatagon, nagbalipat-lipat siya ng lugar from one place to another para lang iwasan itong mga tauhan ni King Saul na gusto pumatay sa kanya. At nung wala na siyang mapuntahan, alam niyo po kung saan siya pumunta? Sa Gath. O, familiar? Di ba kanina pinapayahan natin? Gath. Alam niyo po kung saan yung Gath? Ayun pong lugar kung saan nakatira si Goliath. Pero during that time, patay na si Goliath, pinatay niya na, pinugutan niya ng ulo. So, ang tanong, bakit ka pupunta sa lugar kung saan ka may atraso? Okay, tuloy natin. For example, 21:10. Then David arose and fled that day from before Saul and went to Achish, the king of Gath. Sabi dyan, nagpunta siya kay Achish, yung hari po ng Gath. Talaga wala na siyang pupuntahan. Siguro nasa isip niya, no choice. So, Gath ko na to.
Eto na, wala na akong mapuntahan eh. So, ito na, hayaan mo na. Okay, verse 11. Ang sabi dyan, ito po ang nangyari. Sabihin ko na lang, huwag na natin basahin. Namukaan siya ng isang servant nitong si King Achish. Namukaan siya, sabi, di ba ito si David? Di ba ito yung pumatay sa kay Goliath natin? Di ba? Kinakatalapan nila yan eh. Sabi nila, di ba, Saul has slain his 1,000 and David his 10,000. So, inulit niya yung cheer. Sabi sa inyo, alam nila eh. Alam pati yung mga kalaban, yung chant. Alam nila, umabot. At inanta pa niya dun sa hari. So, imagine yung situation po ni David. Pagod na pagod. Takot na takot. Siguro inisip niya during that time. Tapos, ako na to. Ito na, dead end na to. Ano po? Verse 12. Sa sobrang takot niya, guess what he did? Nagsira-sira ulo, saka nagbaliw-baliwan siya. Ang ginawa niya, kinaskas niya yung ulo niya dun sa gate, tapos nagtululaway siya. Ano ba? Sa sobrang takot, sa sobrang kaba, umabot na po siya sa ganun po. Imagine, from David na makising, di ba? Inner circle ng hari. Pinakamalakas na warrior ng hari. Tapos ito ngayon, nakita natin, di ba? Nagtutululaway pa, nagbabaliw-baliwan. Ano po? Before we continue, here's my question. Sagutin nyo na lang po sa isip nyo. Can you still say God is good? Kapag hindi na maganda ang sitwasyon, kaya mo pa din bang sabihin, mabuti ang Diyos? Amen. Kapag hindi na maayos ang marriage mo, yung family mo, kaya mo pa din sabihin, God is good? Nagkasakit ka, is God still good? Heartbroken ka, iniwan ka ng taong pinagpalit ka sa iba, is God still good? You know, sometimes, our expectation is different from our reality. Diba? Na-experience niyo na po. Alam natin yung expectation versus reality. Ano po? Parang ganito, maraming bagay, ine-expect nating mangyari, pero hindi yun ang kinakalabasan. Nagigets niyo po? Okay. May mga plano tayo na kinaplano-plano natin pero hindi nasusunod. Hindi yun na nangyayari. Minsan, worse. Ano po, nagigets nyo, nakaka-relate po tayo. Merong isang story. Merong isang bata, 5-year-old kid. Her name is Chloe. At itong si Chloe, 5 days na lang birthday na niya. Meron siyang kaisa-isang wish. Ang kaisa-isa niyang wish, isang cake. At anong klaseng cake? Let it go. Ayan, pakita mo, baby. Let it go. Ayan. Sabi niya, yung gusto niyang cake ay si Elsa. Ayan, Elsa from Frozen. Ano po? Hindi po si Elsa yung pasar Pipito Manaloto. Ano? Sa Frozen. So, talagang excited po itong bata na ito. Everyday, tanong siya ng tanong sa nanay niya. Sabi niya, ma, birthday ko na ba? Birthday ko na ba ngayon? So, sobrang excited niya. Araw-araw siya nagtatanong ng birthday niya na ba? Kasi excited siya dun sa cake na matatanggap niya sa birthday. So, ito na. Araw ng birthday nitong si Chloe. Ano po? At talagang excited na excited siya kasi alam niya makaka-receive siya ng cake na Frozen, si Elsa. Ano po? At ito na, may dumating na isang box. May nag-deliver ng box. At sabi niya, ito na si Elsa. Talagang pakanta-kanta ba siya? Let it go, gano'n siya. At laking gulat po ng bata na ito, pagbukas niya ng box, ito yung bumungat sa kanya. Lola ni Elsa. Alam niyo ba? Sabi niya, sa halip si Elsa, yung kapit-bahay nilang si Elsa. Okay. Talagang speechless po itong si Chloe. At maya-maya, sa halip na matuwa siya dun sa cake niya, natakot po siya dun sa cake niya. Kasi kamukha ng kapitbahay nilang Maritex. Kidding aside, what's my point? May mga bagay na ine-expect tayong mangyari, pero sometimes hindi yun ang nangyayari. Hindi yun ang kinakalabasan. Sometimes, kung ano yung hindi mo na-expect, kung ano yung worst, yun yung nangyayari. Ano po, lagi tayong may expectation versus reality sa mga ganong sitwasyon. Can you still say, God is good? The answer is, yes. God
is always good. Lagi pong mabuti ang ating Diyos. Alam niyo po kung Amen. bakit sometimes hindi natin nakikita, hindi natin na-acknowledge yung goodness ni Lord sa buhay natin. It's because yung understanding lang natin sa goodness ng Diyos, hanggang dito lang. Di ba? You know what it means when we say God is good? Ano po? It means He's the final authority in goodness. Di ba sabi nga ni nothing matches His goodness. Kaya kung minsan, nasasabi natin sa isang tao, wala talaga akong masabi dyan, ang bait talaga niya yung tao niya. Iyan na yata ang pinakamabait ko nakilala. Kasi yun lang yung standard mo ng goodness. Yun lang yung experience mo. Pagdating sa goodness, yun lang yung kaya arukin ng utak natin pagdating sa goodness. Ano po? You see, our standard of goodness is limited by our experience of goodness. At nakakalungkot, maraming mga tao, mabuti lang kapag maayos ang sitwasyon. Ano po, mabuti lang kapag medyo kalmado ang sitwasyon. Minsan nakikita mo ang totoong goodness ng isang tao kapag tumadanas na yan ng matitinding pagsubok. Di ba? Kapag napupunta na yan sa, on the spot yan sa mga bagay na hindi niya inaasahan. Di ba? Expectation versus reality. Pero alam niyo po, once na-experience natin ang goodness at babag ng ating Panginoon, masasabi natin, God is good all the time. Amen. God is good all the time. Pakisabi niyo nga po, God is good. God is good all the time. So, Psalm 34, ito na. Verse 1, sabi dyan, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. So, sa kabila po ng nangyari kay David doon sa 1 Samuel 21, ito pa rin ang sinasabi niya. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Nakakapigil. Ano po? Tuloy natin, verse 8. Talon tayo. Taste and see that the Lord is good. Sabi dyan, taste and see. Again, with our question, can you still say God is good when our current realities seem bad? Can we? Apparently, David was able to say yes. Yes. Paano niya nakita yung goodness ni Lord sa kabila ng hindi magandang sitwasyon? The answer is right there. Taste and see. Meaning, you have to experience God's goodness. Kailangan ma-experience mo yung kabutihan at habag ng Diyos sa buhay mo. Sino pong naka-experience ng habag at kabutihan ng Diyos sa buhay niya? Amen. Therefore, you can also say, God is good. God is good Mabuti all the ang time. Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Amen po ba? Anong na-experience ni David? David experienced three things. God's protection, God's provision, God's presence. Number one, God's protection. Sabi dyan, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So anong ginawa ni David in times of trouble? Ginawa niyang refuge ang ating Panginoon. Noong mga panahon na nagugulumihanan siya, noong mga panahon na dumadaan siya sa matitinding sitwasyon, ginawa niyang kublihan ang ating Panginoon. Di ba Tagalog ng refuge, kublihan? Ano po, alam niyo po, yung anak ko, wala, dumidede. Okay. Yung anak ko, balibasa lumalaki na siya ng konti. Nagkakaroon siya ng malay na kapag alam na niya kapag wala siyang katabi sa bed, alam na niya kapag iniwan siya sa bed kasi talagang pag nagising siya may time na umiiyak siya ng matindi. Pero alam niyo po, kapag dadamputin na siya ng mami niya, kaya dadamputin ko siya, parang wala nangyari, babalik lang ulit siya sa pagtulog. O kaya tatahimik na siya, kakalma na siya. Para bagang kapag karga man siya, kapag yakap mo na siya, para bang naiisip niya na protected siya. Para bang naiisip niya na walang makaka-harm sa kanya. Same thing with us. Kapag ginawa po nating kublihan ang ating Panginoon, kapag ginawa po nating refuge ang ating Panginoon, you will experience joy. Amen po ba? Pwede po ba natin palapakan si Lord? Ano bang sinabi ni David? Verse 4, I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from some of my fears? No. All my fears. Ano ibig sabihin? When we take refuge in Him, when we seek the Lord,
you will find peace. At alam niyo po ang peace, isa yan sa mga kaparaanan ng Diyos para protektahan ka. Amen. Kaya minsan, di ba, nagugulat ka? Ang dami-dami mong pinagdadaanan, ang dami-dami mong pagsubok, pero parang kalmado ka lang, parang stable ka lang. It is because yung peace po na nanggagaling sa Panginoon ay napupunta sa iyo. Amen. Amen. Tuloy po natin, verse 6. The poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of some of his troubles? No. All of his troubles. Remember, David was writing this noong mga panahon na nakita na niya yung big picture. Ano po? Nagtagumpay na siya eh. Niligtas na siya ni Lord from all of his troubles. Ang problema kasi sa atin sometimes, di ba nagpag-pray tayo, Lord, bigyan mo ko ng ganito, Lord, kailangan ko to. Di ba? Kapag hindi dumating agad-agad, minsan parang nadi-disappoint tayo. Nalulungkot tayo. Aminin. Di ba? Minsan nalulungkot tayo. Minsan nadi-disappoint tayo. And may mga times na nagtatampo pa nga tayo eh. Di ba? Daw kalabit yung kapag mo sabi, huwag ganon, girl. Huwag ganon, girl. Girl, huwag ganon. Di ba? Lagi po natin tatandaan, God has His own perfect time. Kaso tayong standard natin kung minsan, kailangan makuha ko to. Pag hindi na ito, malulungkot ako, di ba? Magtatampo, kawawa ako. If you want to be saved from all of your troubles, wait and see the big picture. Amen. Kasi nandoon na nakatingin ang ating Diyos. Naandun na siya sa ating mga bukas na kakaharapin. Nandoon na siya, nauna na siya doon sa future natin. So ano pag ipag-aalala mo kapatid? Di ba? Wait and see the big picture. Maghintay ka lang at alam ko, darating ang panahon, papupunta ka doon sa victorious stage mo. Amen. Pangyapan natin si Lord? Amen. Verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Alam niyo po yung ibig sabihin ng encamp? Sa Tagalog, binabakuran. During those times, kung gusto mong maprotektahan yung city mo from sa mga kalaban, sa mga enemy, maglagay ka ng matataas na bakod, maglagay ka ng mga matataas na wall. Kaya nga di ba may wall of Great Wall of China, Wall of Jericho. Di ba yun ang purpose? Para hindi agad mapasok ng mga kalaban. Hindi kayo masakop ng kalaban. You know what God is saying to you right now with this verse? Pinabakuran ka ng mga anghel ko. Pinoprotektahan ka ng mga anghel ko. Amen. Wow. Diba? The thief comes only to steal, kill, and destroy. Question. Where do you feel the most vulnerable? Where do you feel the most vulnerable? Saan ka pinakamahina? Sige nga po isipin natin. Saan ka pinakamahina? You know what? Here's the truth. Ang Diablo, hindi niya kayang basahin ang laman ng utak mo. No. Yeah. Si God lang ang omniscient. Hindi siya omniscient. Siya lang ang nakakaalam ng laman ng utak natin. Alam niyo kung ano lang ginagawa ng Diablo? Nagtatapon lang siya ng mga palaso. Nanyanyamba lang siya. Minsan nakakatsamba siya. Ano po? So, with our question, where do you feel the most vulnerable? Ito po ang promise ni God. He will send His angels na babakod sa iyo at magbabantay sa iyo. Brad. Brad. Pero, ito matindi. Pero, merong requirement. Ang sabi dyan, you need to fear Him. Oo, baka isipin nyo, ano to? Fear of the Lord? Ba naman to? Parang katakot sa Diyos. Nakakatakot ba ang Diyos? Akala ko God is good. Diba? Fear lang po ang word na ginamit dyan. Pero alam niyo po ang ibig sabihin ng fear sa Greek na yan, sa verse na ito, meaning revere. Reverence. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ina-acknowledge mo yung goodness ng Lord. Ina-acknowledge mo yung holiness ng Diyos. Ina-acknowledge mo na walang ibang sagot sa problema o sa pagsubok na kinakaharap mo, kundi ang Diyos. Amen po ba? So yun lang pala. Yun lang pala ang solusyon. Yun lang pala ang gagawin mo. Yun lang pala yung requirement. Acknowledge His goodness and His faithfulness. Yes. Sino po dito ang gagawin nyo? Amen. Lahat natin Ginagawa. i-acknowledge. Amen. Ang goodness at faithfulness ni Lord sa buhay natin. Walang ibang mabuti sa mundo na ito, kundi ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Next, God's provision.
David was able to experience God's provision. Kahit nasa ganong sitwasyon siya, umabot po sa punto na nasa kuweba na lang siya, mag-isa. Walang kasama. Ano po? Anong gagawin niya, di ba? Paano siya magkukuha ng pagkain niya? Nagtatago siya pero ito maganda. Hindi po siya pinagkulang ng ating Diyos. Sabi sa verse 9, "Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him will lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." Good news! When we acknowledge God's goodness sa buhay po natin, we will lack nothing. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Diba, tayo nga ng mga magulang na nandito sa loob. Wow, magulang, feel na feel. Tayo lang po mga magulang na nandito sa mundo. Diba? Gusto natin ibigay lahat. Kahit minsan, walang-wala ka pag natanong yung anak mo. Diba? Kasi, na-experience ko yun sa kila mama at papa. Pag minsan, kahit walang-wala na kami, pag tinanong ko sila, sabi ko, paano? Meron ba ka pang baon? Meron. Ako-provide ng Diyos. Diba? Tayo kasi, ng mga magulang, gusto natin ibigay lahat. Gusto natin ibigay yung the best. Diba? Ako po sobrang nahihiwagaan na ako doon. What more? Ang ating tatay sa langit, kung paano siya mag-provide sa mga anak niya na katulad natin. Amen po ba? Amen. He will provide. He will provide. And lastly, sabi sa inyo, mabilis ang ito. God's presence. Verse 15. "The eyes of the Lord watch over those who do right. His ears are open to their cries for help. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed." Ito po ang ganda. Hindi po tayo nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisang lumalaban sa mga pagsubok. Hindi po tayo nag-iisang humaharap sa mga trahedya ng buhay. Kasama po natin ang ating Panginoon. You are not alone because God is always with you. Just as He was with King David, God is always with you. Amen. Pwede po ba natin palpakan si Lord? Amen. That's what God's goodness is all about. He provides protection, He gives provision, and His presence is always With you. us. Amen. I want to end with this picture. Ano ba nakikita niyo sa picture? O, di ba? Wow! Ang sweet namin dyan, no? Ang ganda ng smile namin dyan. This was captured July 2022. Ang saya-saya namin. But you know what? During that time, for me, every day was a survival. Every day po akong nakikipaglaban sa buhay ko. Every day po akong Sa mahogany yan. walang tulog dahil napuwet ako sa sakit. Sa sobrang sakit. Farm. Walang kahit na anong sign kung gagaling ba ako. Yan, Walang kahit na anong sign kung makakabalik ba ako sa pagtutog at pag-preach. Wala. Walang kahit na anong sign kung makakasama ko ba yung wife ko o yung family ko. Wala po. Walang kahit na anong sign kung magkakaanak ba ako o magkakatotoo yung sinabi ng doktor na dahil sa chemo, baka mabaog ako. But you know, right there and there, sa lugar po na iyan, ni-remind po ako ng Diyos. Basahin natin, ito. Ang sabi, nakalagay dyan sa picture. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future." Tumugtog po ako kanina. Nagpipreach po ako ngayon. Kasama ko po yung anak ko at yung asawa ko ngayon. Mabuti po ang Diyos. Amen! Mabuti po ang Diyos. Amen. Sabi ko nga kanina, marami nangyari sa church. Saksi po kayo. At marami tayong nakasama sa journey na ito. Nakakalabot. Meron tayong mga hindi na nakakasama. Ano po? Pero kayo po ang isa sa ebidensya ng kabutihan ng Diyos sa aming buhay. At alam ko, hindi kami perfecto. Meron kaming mga nasasabi o nagagawa sometimes na alam mo yun, hindi okay. Intention o hindi intention. Pero salamat po dahil nandito po kayo. Ang BBF hindi talaga siya church organization. Kundi kayo po. Tayo po ang BBF.
tayo po ang mga tunay na blessed, beloved, and favored by God. Amen po ba? Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Okay. Dahil anniversary po ngayon, ito po yung gagawin natin. Ang gagawin po natin, ganito. Hug as many as you can. Ano po? Tapos sasabihin mo sa kanya, masaya ako dahil kasama kita. Okay? Okay, ready? 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 Okay, 1, 2, 3, go! Okay. Masaya ako kaya kasama ka. Oh. Masaya ako. Sama kita. Oh. Mara, masaya naman ako dito ka pa rin. Masaya ko, Ate Erlyn, na nakasama kita. Salamat kay Ate Josie. Pinapunta ka dito. Ayan, masaya ko nandito ka. Masaya ako, Ate Nora, you're back. Masaya ko. Kuya Junior, masaya ako. Nandito ka. Ay, as many daw, paano kaya mahalaga? Group hug. Masaya ako, Gif. Dahil nandito ka. Ay, mga nasa likod. Ay, masaya ako dahil andyan ka pala. Napakasaya namin dahil hindi pa rin. Hindi kami nag-iwalay. Okay. Yes. Alam, makakapag-iwalay namin. Masaya ako dahil andito mo ko. Mamaya na. Ang sweet. Di ba? Ang tamis. Okay. Mga kapatid at mga magulang. Masaya ko. Mamaya na tayo mag-sige tayo. Mabuti ko Nandito kayo. ang ating Diyos. Amen. Happy anniversary, BBF Church. God bless you all. Sa iba ng BBF and the church, hindi ang BBF ay family. Family po tayo, kaya hindi naman tayo nagmamadali magkaroon ng simbahan kasi hindi naman